Okay, so kung ito yung thermal fuse mismo, so dito dumadaan yung supply ng power patungo sa motor ng electric fan. Okay guys, kumusta? Welcome back po sa ating YouTube channel, Kuya G Technology. Now, pag-usapan natin ulit itong thermal fuse. Kasi may nagko-comment na marami daw nagre-rewind ng electric fan na hindi na kinabitan ng thermal fuse dahil ito daw ay nakapagpahina ng andar ng electric fan. Okay, so ano bang purpose ng thermal fuse? So bakit dinidesign ito sa mga original manufacturer na merong thermal fuse? So ang pinaka-purpose po ng thermal fuse is i-protect niya yung winding na kung may matinding init na mangyari dito sa winding dahil nag-stack up siya o hindi nakaikot yung rotor niya dahil busted or weak na yung capacitor, ito yung mag-protect para hindi tuluyang masunog itong winding. Now, napakahalaga nito guys, lalo na po sa mga yung mga karaniwang gumagamit lang na basta pinaandar lang at saka parang pinapabayaan lang na nakaandar. Posible na magkakaroon ng trouble na humina yung ikot dahil kulang na sa lubrication or nag-weak yung capacitor. So ito yung gumagana, ito yung mag-open, i-open niya yung supply dahil dito dumadaan yung supply ng kuryente para makaandar itong electric fan motor. Now sa sinasabi guys na humihina daw yung yung ikot ng electric fan kapag may thermal fuse, at yun ang dahilan bakit yung mga nagre-rewind ay hindi na nila nilalagyan ng thermal fuse yung mga ginagawa nila, which is napakamali po dahil ito po ay isang protection hindi lang po sa electric fan, pati na rin po sa unit mismo at pati na rin sa gumagamit. Dahil kung napanood nyo yung viral na nasusunog yung electric fan, di ba, kung makikita nyo doon is napabayaan lang yung electric fan na nakaandar. So di natin alam kung yung unit na yon ay naka-repair na, wala ng thermal fuse. So posibleng yun ang dahilan bakit nagliliyab yung electric fan. Okay, so balikan natin kung bakit yung rason nila is hindi na nila kinabitan ito. Dahil daw humihina daw yung ikot ng electric fan sa katagalan. Okay, so explain natin konti bakit humihina sa katagalan yung ikot ng electric fan kapag dumaan yung supply o power supply dito sa thermal fuse. Now, may drawing ako dito guys. Okay, ito siya. So, yung ginawa ko is parang yung resistor type na thermal fuse. Okay, pero the same function pa rin yung resistor type sa itong parang ganito, parang square na itim. So, yung sinasabi nila guys na humihina daw, yun daw ang dahilan bakit humihina yung ikot ng electric fan. Well, totoo naman yun guys. Kapag tumataas na yung tindi ng init dito sa winding ng electric fan, so posible na yun ang dahilan, yung thermal fuse ang dahilan bakit tumihina yung ikot ng electric fan. Okay, so ganito kasi yan guys. Okay, so kung ito yung thermal fuse mismo, so dito dumadaan yung supply ng power patungo sa motor ng electric fan. So kung pansinin nyo yung electric fan, yung thermal fuse ay nakadikit talaga yan dito sa winding ng electric fan para makuha niya yung init ng winding at gumagana siya, masense niya yung init, at kung sobrang init niya ay mag-open siya para ma-protect na hindi tuluyang masunog yung winding. Now sa pagkakataon na umiinit siya guys, ang mangyayari dito bakit mag-off yung power na pumapasok sa motor ng electric fan is ma-open to, maputol to siya. Okay, now kung hindi pa siya umabot sa puntong maputol siya guys, dahil sa sobrang init malulusaw itong nasa loob ng thermal fuse. So halimbawa, habang nakaranas ng matinding init ito, halimbawa nag-weak yung capacitor, stack up na yung rotor, so mag-iinit itong winding na ito guys. Ang mangyayari sa thermal fuse is maiinit din siya dahil nakadikit siya dito sa winding. So ang mangyayari is kung hindi pa siya tuluyan na malusaw dahil hindi pa umabot sa temperature na nakaset sa thermal fuse, halimbawa ito yung thermal value niya is 130 degrees Celsius. So kung hindi umabot ng 130 degrees Celsius yung init ng winding, so hindi siya tuluyan maputol. Now kahit hindi siya umabot ng 130 degrees Celsius, pero madalas siyang tinatamaan ng matinding init dito. So hindi siya napuputol, pero maaring unti-unting malusaw itong pinaka
loob ng thermal fuse. So halimbawa ito, magiging maliit na siya dahil unti-unti na siyang nalusaw. So parang ganyan na siya. Okay? So dahil malapit na siyang malusaw, so ganito na lang yung contact ng thermal fuse. So anong nangyayari? Kung i-observe nyo yung halimbawa ito yung kanyang wire. So ito yung dalawa. Pero sa loob, yung fuse niya ay lumiliit na dahil palagi siyang tinatamaan ng matinding init ng winding. So posibleng unti-unti siyang malulusaw at maging mataas na yung resistance ng loob ng thermal fuse. Okay? So kapag mataas na yung resistance sa loob ng thermal fuse, maaaring humihina yung ikot ng ating electric fan. Dahil yung power na pumapasok dito sa thermal fuse ay resisted na po siya, guys. Dahil lumiliit na po siya dito. Dahil malapit na siya malusaw, matunaw, malapit na maputol. So posibleng hihina na yung daloy ng kuryente dito sa thermal fuse. Kaya sinasabi ng mga nagre-rewind, di na nila kinakabitan ng thermal fuse dahil yun ang dahilan na humihina yung ikot ng electric fan motor. So may point naman sila, guys, bakit ginawa nila yun. Pero hindi nila iniisip yung safety ng winding, safety ng unit, pati na buhay ng tao na gumagamit. Dahil maaari pong kapag wala ito, direct na siya dito, so maaaring tuluyan siyang masunog kung wala itong mag-protect ang thermal fuse. Okay? So ulitin ko, guys, maaring yun ang dahilan bakit humihina ang ikot ng electric fan kung malapit na malusaw yung thermal fuse. So tataas na yung resistance dito dahil maliit na to. So kung tataas na yung resistance, ibig sabihin hihina yung ikot ng electric fan. Okay, so papakita natin, guys, kung ano ba yung tamang sukat sa tester itong thermal fuse. Okay, so balik rin lang natin para mas malinaw, so hindi tayo malito dahil walang sulat. Okay, so kung gagamit tayo ng analog tester, ayan, so kung pansinin nyo, guys, nakaset ako sa X1. So X1 ako nakaset, and then i-tester natin. But before that, i-check muna natin yung tester natin. Kailangan naka-0 talaga siya. Okay, so nakaset tayo sa 0 ohms. I mean, kinalibrate natin yung setting niya at naka-0 talaga siya. So ito yung bagong thermal fuse, guys. Actually hindi pa to dumaan ng anong init sa winding ng electric fan. So ito yung pinaka value niya. So kung nakaset tayo sa X1, ayan, so set natin ulit. Okay, so testira natin siya, guys. Ayan, kung pansinin nyo, guys, is 0 ohms talaga siya. Kumbaga parang wala siyang putol at saka hindi mataas yung kanyang resistance. Okay, so calibrate natin ulit. Ayan. Okay. So, ayan, 0 ohms talaga siya, guys. So, ibig sabihin is okay na okay itong thermal fuse na ito. Okay? So, kung halimbawa, pag nag-tester kayo, guys, ay tumaas siya. Halimbawa, dito na siya sa 10 ohms, 20 ohms. Kahit naka X1 lang kayo. So, ibig sabihin yan, posibleng malapit na maputol ang thermal fuse na yun at kailangan na palitan para yung ikot ng winding o ikot ng electric fan motor ay ganun pa rin. Okay, so kung gagamitan natin siya ng digital tester, guys, ayan. Okay, so nakaset ako sa ohms. Ito siya. So susukatan natin siya sa pamamagitan ng digital tester. Okay, so kung gagamit tayo ng digital tester, guys, ayan. So hanapin natin yung parang initial zero niya. Kumbaga dito, yung zero niya. Kasi kapag digital tester, meron talagang reading yan. Kasi dumaan pa siya ng wire dito patungo sa kanyang circuit sa loob. Okay, so kung pansinin natin, 9.6. So try natin i-tester itong thermal fuse. Okay. Ayan. So ibig sabihin yan na halos 0 ohms din yung reading. So ibig sabihin okay itong thermal fuse na ito at pwede itong pangkabit sa electric fan. No, kapag nag-devalue na siya, so sabihin natin na mas mataas na siya sa 1 ohms pataas. So ibig sabihin yan is magbabago rin yung ikot ng electric fan. So halimbawa, kapag nag-set tayo ng X1 at saka naka-reading na tayo ng 20 ohms or 50 ohms,
So ibig sabihin yan, kailangan palitan yung thermal fuse. So hindi tayo pwede mag-reading na kasali yung winding ha. Dapat ito lang mismong thermal fuse. Kung bubuksan nyo yung electric fan, hanapin nyo yung dalawang dulo ng thermal fuse, and then yun ang testera nyo. Huwag isali yung winding dahil mayroon ding sariling resistance yung winding, at kung maisali mo pag tester yung winding, posible na madadagdagan yung resistance ng thermal fuse. So dapat yung thermal fuse lang mismo yung titesteran mo para makuha mo yung resistance niya. Okay, so sana po meron kayong natutunan dito. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin sa notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Maraming salamat po sa inyong panonood.